Hello everyone! Sa videong ito ay aalamin natin kung paano nga ba gumawa ng account sa Maya Business. Okay, kung ikaw po ay interesado, tumutok ka lang po dito sa channel and please do subscribe and click the bell icon. Okay, kailangan po natin dito ng cellphone number and email address. And make sure na ang inyong cellphone number ay hindi pa po nagagamit sa inyong Maya account. Okay, kung wala ka pang Maya Business application, ang gagawin nyo lang ay pumunta kayo sa inyong Google Play Store, then search Maya Business, and then i-install sa inyong cellphone. Okay, after ma-install, ay itap ang open. Okay, kung may time po kayo ay pwede nyong basahin ng mga yan. At kung wala naman, just tap agree to Maya's processing of your information. Then, iswipe nyo lang to see the notification. Or pwede namang pindutin yung next. Okay, then tap get started. Okay, to open a Maya Business, itap ang register. Then, ihanda ang mga requirements para makagawa ng account dito. Ihanda ang iyong cellphone number and email address. Okay, then pindutin na ang start. Dapat ikaw po pala ay isang Filipino na may edad na 18 years old pataas. Then, itype mo ang iyong legal name kagaya ng nakasulat sa iyong ID. Ilagay ang iyong first name, last name, at cellphone number. Ang cellphone number na gagamitin mo ay hindi pa nakaregister sa Maya Business or Maya account. Gumawa ka ng iyong password. Dapat ang iyong password ay 8 characters or more. No spaces and not blacklisted. Kapag ang iyong password ay pasok sa requirement nila, ito ay magkakaroon ng check. Okay, then maglagay din ng iyong email address. Then, itap mo na itong next. Make sure na tama ang iyong cellphone number at email address na inilagay bago tumuloy. Kung sakaling mali, itap itong edit details at kung sakaling tama naman ay itap itong proceed. Then enter the one-time PIN sent to your cellphone number. Kunin ang natanggap na PIN at ilagay dito at itap na itong next. Then, enter the email verification code. Kung wala sa iyong email inbox ang code, ay tingnan ito sa iyong spam folder. Kung natanggap na, ay kunin ang 4 digits code at ilagay dito sa box. Kung gusto mo naman makatanggap ng news, promos, and special offers from Maya Business by email, i-check itong box. If ayaw mo naman, just leave it blank. At itap mo na itong next. Ito naman ang mga nakikita mong box ay pwede mong i-check. Pwede naman hindi. Then tap agree kung ikaw ay sumasang-ayon sa terms and conditions, privacy policy, and data personalization. Next ay itype ang iyong middle name. Dahil kanina ang hiningi lang sa atin ay first name and last name. Okay, if walang middle name, itap mo lang itong I have no legal middle name. Itap lang itong arrow up and down to select province of birth. Then, select your city of town of birth. Ilagay din ang iyong date of birth. Kapag tapos mo na malagyan lahat, itap na itong next. Itap itong arrow down to choose nature of work or business. At pumili din ng source of funds. And then, after malagyan, ay itap mo na tong next. Dito naman ay maglagay ka ng iyong present address, ang iyong province or state. Itap din itong arrow up and down to select. Select your city or town at ang iyong barangay at zip code. Then, ilagay ang iyong address line 1. At sa line 2 ay optional naman, so pwedeng huwag nang lagyan.
Dito naman sa permanent address ay kung ang iyong permanent address ay same sa iyong present address, ay i-check lang itong box. But kung magkaiba naman ay i-fill out din ang iyong permanent address. Okay, kapag kumpleto na ay itap na tong next. Next is valid ID. Pumili ka ng gagamitin mo dito na valid ID. Make sure na ito ay hindi expired. Ang tinatanggap nila na ID ay PhilSys ID or Philippine National ID, UMID, passport, driver's license, SSS ID, digitized with photo, PRC ID, postal ID, issued 2015 onwards, NBI clearance, government office ID, at Integrated Bar of the Philippines. Okay, kapag wala naman dito sa listahan ang gagamitin mo na ID, ay itap itong wala sa listahan ang ID. At ganito ang tamang position ng ID at hindi ganito. Make sure na malinaw at nakikita ang buong ID. Okay, kung ikaw ay handa na ay piliin ang iyong ID. Sa akin, ang gusto kong gamitin na ID ay PhilSys ID or Philippine National ID. Then, itap itong show camera. First ay kuhanan ang harap ng ID at kuhanan din ang likod ng iyong ID. Next ay dito sa valid ID, pwede mo pa i-change kapag nagbago ang isip mo sa ID na gagamitin mo. Kapag sure ka na ay ilagay mo na ang iyong ID number at expiration date. Kapag walang nakalagay na expiration date ay i-check to na not applicable. Scroll down mo lang at itap itong next. Ang susunod ay video selfie. Make sure na ikaw ay nasa maliwanag at makikita ang iyong buong mukha. Tanggalin ang iyong mga suot na anumang accessories at walang ibang tao ang dapat na makita sa background. Kung handa ka na ay itap itong start video selfie. Ipaloob ang iyong buong mukha sa frame at huwag gumalaw. Pwede nyo ulitin kapag hindi nyo nagustuhan ang video. But kung satisfied ka na, itap mo na ang next. Then, i-check kung tama at kumpleto ang lahat ng details. Kasi pag may mali sa iyong personal information, ay pwede mo pa naman i-edit. Okay, if tama naman lahat, itap mo na tong submit. So, ayan, ang aking registration ay successful. At pwede ko nang magamit ang Maya Business Application. Okay, so itap na to proceed to login. To login, maglagay ng iyong cellphone number at maglagay ng iyong password. Kapag nailagay mo na ang iyong cellphone number at password, ay itap na tong submit. Okay, so OTP sent to your cellphone number. Kunin ito at ilagay dito yung 6 digits OTP at itap ang submit. Okay, kung gusto mong gamitin next time to log in ang iyong lock screen, just tap yes, use lock screen. At kung ayaw mo naman ay just tap no. So ayan, dahil ang gamit ko ay smart number, may smart ka partner terms and condition. So ang ginawa ko ay nitap ko lang itong continue. At ayan nga po ay nakapag-log in na po ako dito sa Maya Business. Okay, so napakadali lang po at wala pa pong 1 minute ay nasa basic level 2 na agad ang aking account. Okay, so ganito lang po gumawa ng Maya Business account. At sana po ay nakatulong itong video sa inyo. At kung kayo po ay natulungan din ng video, hit like and subscribe button. Okay? Thank you for watching.